Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan po natin itong nangyaring discussion or sabihin natin debate na rin. Pero more on discussion to kasi wala naman walang maayos na moderator. Although saludo tayo rito kay Sento dahil kahit paano hindi man niya na-handle ng maayos pero nang dahil sa kanya natuloy kasi yung debate ni Meloyap at ni Kayo. Pero yun nga, dahil nga sa hindi handa si Sento, hindi natin masasabing nagkaroon ng debate. Pero yun nga, katapano, nagkaroon ng magandang discussion at nagkaroon ng kaliwanagan or nagkaroon ng balitaktakan. So, nasa inyo na po yan. Kung sa tingin ninyo sino yung mas nangibabaw doon sa may mas magandang punto. So ngayon, ang punto rito pinag-uusapan ni Meloyap at ni Kayo, kung bawal ba magpasok ng menor de edad sa isang motel. So ito panoorin po natin kasi may ginawa rito si Kayo na sinasabi niya na ito yung pandedebunk daw niya kay Meloyap na sinasabi kasi ni Meloyap na bawal magpasok ng menor de edad sa isang motel. Ngayon, yun ang i-debunk daw ni Kayo. So, ito, panoorin po natin kung itong ginawa ni Kayo na sinasabi niyang na-debunk niya si Meloyap. Ano, papresent. Yan. Loading na. Okay na. Tinest ko yun yung sinasabi mo. Kaya nga, ako nga mismo nagpasok ng menor sa motel. Sige, pakita mo. Ayan. Sabi ni Kayo, siya mismo nagpasok daw ng menor sa motel. So, tuloy po natin. Ito. Lang nga, hindi na ako nakapag-live. Good morning. Menor de edad, pinasok ko sa motel. Ano mo yan? Ba, hindi nila alam. Hindi, ikaw ang tinatanong ko, paano mo yan? Anak ko pero hindi nila alam. Anak! So, yun. Anak pala ni Kayo yung kasama niya nung pumasok sila sa motel. Kaya tinatanong ni Meloyap kasi ini-establish niya muna rito kung ano ba yung relationship nung kasama ni Kayo. So, positive, sabi ni Kayo, anak niya. So, tuloy uli natin. Okay, anak. Pwede yun, ayon sa batas. Hindi nila alam yun. Hindi ko problema kung alam ng hotel o hindi. Kasi kung hindi nila alam, pasok, bawal yun. So ireklamo. Kapag pinapasok yung menor de edad at hindi mo kamag-anak o kamag-anak mo nang hindi nila alam, sila ang may problema doon. Hindi ibig sabihin mali yung batas. So, ito yon. Ang sinasabi ni Meloyap kasi, merong batas na nagsasabing bawal magpasok ng menor de edad lalo na't hindi mo kamag-anak. So, halimbawa, kasi nga, yung konsepto kasi nito na sinasabi kasi ni Rapi Tulfo na maraming menor de edad ang nabubuntis, mga unwanted pregnant na mga minor. Dahil nga 'di ba nauuso yung mga eyeball, ayun nakikipagkaibigan sa online. So may mga adult o yung mga sabi natin mga may edad na, hindi man may edad pero yung nasa tamang gulang na nakikipag eyeball sa mga minor de edad, the same time pinapasok sa motel. So yun yung gustong mangyari ni Senator Rapi Tulfo dahil nga mayroong batas na bawal nga magpasok ng minor sa isang motel pero nakakalusot dahil nga hindi yung batas kasi medyo naka-general, hindi naka-specified kasi yung batas na yan. So kumbaga maraming provision, may mga section niya. So merong masabi natin loophole. So, yun ang gustong bigyan ng pansin ni Senator Rapi Tulfo. Kaya ang gusto ni Senator Rapi Tulfo na ipagbawal yung pagpasok ng menor de edad sa loob ng isang motel. So, paano may iwasan yun na makapasok? So, kailangan ng identification. Tingnan yung ID
kung nasa wastong gulang ba yung ipapasok na yun. Para nasa staff ng mga motel na wag papasukin. Pero alam naman natin, so kwento ito ng mga kaibigan natin na may mga motel owner o mga establishment na kahit na minor yung ipinapasok ng mga customer nila, ipinapahintulutan nila makapasok. Siyempre kita, parang siyempre business, kita pa rin yan. So yun yung iniiwasan or yung gustong mabago ni Senator Rapi Tulfo. Kaya gusto nga niya magpasayata or basta yun ang gusto niya mangyari na dapat hanapan ng identification. Huwag papasukin kung minor at hindi magkamag-anak. Ngayon, kung magkamag-anak naman, let's say sabihin natin, family, papasok ng motel para magpahinga. Dahil nga sa nag-travel sila, yung mga bumibiyahe, yun yung ina-allowed lang dapat. Pero yun nga, sabi nga ni Atty. Libayan, tinutulan niya yun kasi nga si Rapi Tulfo yung may panukala na hindi naman daw bawal na magpasok ng minor de edad sa motel. So yun yung tinututulan dito ni Melo Yap. Sinasabi nga niya na hindi, may batas dyan na bawal magpasok ng minor de edad. So ito yung naging discussion. Ngayon, ginawa ni Kayo para i-debunk yung sinasabi ni Melo Yap na bawal daw. Bakit daw siya nakapagpasok ng minor de edad sa isang motel? So, consider natin anak niya yon. Ngayon, ang naging problema kasi, yung motel, hindi sila binerified. Hindi hinapan na identification. So, hindi binigyan ng, hindi nagtanong. Sa iyo nga sinasabi ni Kayo dito, hindi nagtanong yung motel staff kung magkaano-ano sila. So, nakapasok sila. So, ang sinasabi naman ni Melo Yap, hindi naman porket nakapasok kayo is mali na yung batas. May batas talaga na bawal. Yung nga lang ng pagkakamali kasi rito ng motel, hindi nila ginawa yung kailang trabaho, yung kanilang yung pagbe-verify kung minor o kung magkaano-ano kayo. Kasi nga iniiwasan dito yung prostitution. Tsaka yung magkaroon ng pang-aabuso. Kuha nyo, yung pang-aabuso, yung iniiwasan dito. Kasi, pwede namang palabasin na hindi nga minor yun. Sabihin lang, 18 years old na yan. So, legal age yun. So, kung hindi hahanapan na identification, nakakalusot yun. So, yun yung pinupunto ni Melo Yap na may batas. Sabi nga ni Fiscal EJ, kahit nga hindi pa nakakapasok sa loob ng motel rooms, kahit na nandun pa lang sa lobby, pwede na yung consider na na bawal na. Kasi nasa enclosed area na yon. So, dalawa na lang silang nag-aantay doon. Kumbaga parang waiting area, dalawa na lang sila, may pwestong maliit lang. So, doon pa lang pwede nang makasuhan yun. So, ngayon, ang gusto mangyari rito ni Kayo, tulungan siya ni Melo Yap na idemanda o ireklamo yung motel na pinasukan nila na hindi pinayagan ni Melo Yap. Bakit kaya? Sa'yo, lumabag sa batas yung hotel, mali na ang batas. Ano yung pinakita mong ebidensya? Sige nga, ipaliwanag ko. Ibibigay ko sa iyo yung pangalan na pinasukan namin na hindi man lang kami. Ibigay mo hindi wala akong sinalam doon. So ang tanong ko, anong punto mo? Tama ba si Libayan o mali? So mali ng hotel yun. Hotel, mali yun. Ano ibig sabihin tumama si Libayan? Kahit, Tumama ba si Libayan? Tinis ko na nga mismo eh. Kaya nga ang tanong ko, tumama ba si Libayan? Kaya ako nga sinasabi sa'yo. Ang tinatanong dito ni Melo Yap kay Kayo, tama ba yung sinabi ni Atty. Libayan na walang batas o mali yung batas na magpasok ka ng minor de edad sa motel? Yun ang hindi masagot ni Kayo. Ang sinasagot niya, nakapagpasok nga ako ng minor de edad. So, ibig sabihin, hindi porket nakapagpasok ka ng minor de edad sa motel, mali yung batas. Batas pa rin. Nagkataon lang na walang nagrereklamo. Kaya, hindi pwedeng hindi pwedeng kasuhan yung motel na yon dahil nga wala naman nagreklamo. Parang ganito, jaywalking. Bawal mag-jaywalking sa particular na isang lugar. For example, Commonwealth. Bawal mag-jaywalking diyan.
pero meron pa rin nagji-jaywalking. Ibig sabihin ba, mali yung batas na jaywalking? Hindi. Nagkakataon lang na walang nanguhuli. Walang nagrereklamo. Kaya nakakalusot yung jaywalking. Pero kung yun, may bantay doon, may implement yung no jaywalking. Di ba? Same thing din dito. Kung in-implement ng motel, yung sinasabi ni Kayo pinasukan nila, hindi basta-basta sila makakapasok. Kasi hahanapan sila ng verification kung sila ba magkaano-ano. Ngayon, let's say, hindi sila magkaano-ano. Nagpasok ka ng minor de edad sa motel at nag-verify yung motel. 'Di ba? Doon pala mapiprevent na magkaroon ng sabihin natin ng pang-aabuso kung meron man. 'Di ba? Kasi nga hinarang na ng motel staff, ng motel mismo yung proseso ba ginawa nila na pagbe-verify. 'Di ba? Doon pala mapiprevent na eh. So since dahil nga pinayagan sila, eto si Kayo, sabihin natin hindi sila magkamag-anak. For the sake of arguments muna, example, hindi sila pinayagan. Hindi sila magkaano-ano. Tapos pinayagan sila. So hindi ibig sabihin nun, mali yung batas sa sinasabi ni Melo Yap. May batas, nagkataon lang, walang nagrereklamo. Kaya hindi pwedeng kasuhan yung motel. Ngayon, ang gusto mangyari dito ni Kayo, kasuhan ni Melo Yap yung motel. 'Di ba? Parang dito ang ginagawa ni Kayo rito, medyo lumilihis nga, sabi nga ni Melo Yap, lumilihis ka ng issue. Ang issue muna is kung bawal ba, kung tama ba yung batas na bawal magpasok ng minor de edad. Yun ang pinaka-ugat o yung pinaka-puntuhan dito. Yun ang discussion kung bawal ba magpasok ng minor de edad ayon sa batas. Hindi yung dahil nakapagpasok ako ng minor de edad sa motels, okay na, na-debunk na kita. Hindi. Ano ba yung nakasulat sa batas? Kasi yung sinasabi ni Atty. Libayan na siyempre, abogado si Atty. Libayan, so yung interpretasyon niya sa batas na yun ay iba, na hindi daw bawal na magpasok ng minor de edad sa motel. Tama ka. Hindi manda mo yun. Lumabas sa batas, mali na yung batas. Kaya nga patunayan mo nga. Patunayan mo, hindi manda nyo yun. Hindi ko kailangan demanda yun, nasa batas yun. O kaya nga, sabi mo. Ganito Melo. Dapat kung pwede mong makasuhan mo doon sa nangyari. Ang bawal, hindi ka mag-anak. Pero since na sinabi niya anak niya yun, hindi bawal yun. Hindi daw binalidate. Hindi daw binalidate nung... Hindi mo pwedeng kasuhan yun sa barangay yun. Kasi ano yun, Hindi ba sinabi nung inaction? Ordinance yun eh. Ordinance yun. Ako complainant. Ako na complainant. Hindi may complain mo yung mga saan mo sinusumbo? Hindi nga alam ka, bakit saan mo sinusumbo? Tama nga naman si Melo Yap dito. Kasi ang gusto mangyari ni Kayo, siya na itatay yung complainant para paano lang, parang, sige, kung totoong sinasabi mong bawal sa batas yan, sige ako tatay yung complainant, ireklamo natin yung motel na yon. Kaya nga sabi ni dito, ba't sa akin nga nagreklamo? Hindi ka pumunta ng barangay. Doon ka magreklamo, hindi sa akin. Di ba? Ngayon, ang gusto kasi dito ni Kayo, na dalhin sa Rapid Tulfo in action. Kumbaga parang ireklamo nila yung motel na pinasukan nila Kayo sa Rapid Tulfo in action. So dito pala makikita nyo parang may intention. Ano ba yung kumbaga may plano si Kayo na nakapunta na Rapid Tulfo in action. Siyempre, pag lumabas siya ron, automatic na pwedeng tumaas yung kanyang subscriber. Siyempre, marami nanonood doon. So, hindi ko lang alam kung nabasa yon ni Melo Yap. Allergic na si Rapid Tulfo pagdating sa mga vlogger. Kasi nagagamit yung programa niya para sa mga vloggers na yan na para sa content lang nila. So, same thing din dito. Siguro nabasa yan ni Melo Yap. Kaya, tinutulang kaagad dito ni Melo Yap na magreklamo o tulungan niya magreklamo si Kayo sa Rapid Tulfo in action.
kahit tulong ko Kita mo, lumalayo ka sa issue. Lumalayo ka sa issue. Sabi mo, didibag mo ako. Lumulusot ka kasi. Sabi mo, didibag mo ako. Nadibag mo. Tumama ka si Bayan. Tumama ka si Bayan. Sabi ko, di ba kasi sa'yo mo, bawal. Sa'yo mo, bawal magpasok ng minor. Bawal. Nakapasok na ako. Babawi ka pa. Ang nagustuhan ko kasi reference dyan yung sinabi ni Fiscal EJ. Nung nag-LS kayo, doon kayo sa doon kay Comics Man. Di ba ang sabi nga ni Fiscal EJ, ang magiging basihan dyan ay yung enclosed. Ito, ang ginagamit na basihan ni Sento, yung sinabi ni Fiscal EJ. Siyempre, fiscal yun eh. Kumbaga, ibig sabihin, mas mataas yung level niya sa pagiging abogado. Kumbaga, ang next level kasi ng fiscal, kung di ako nagkakamali, papunta na si judge. Kumbaga, yung hatol, although mahatol na rin yung mga fiscal, kasi sila yung nagbibigay ng kung may probable cause ba yung mga ikinakaso, sinasampang kaso, para umakyat sa korte. Para yun ang hahatulan ng mga judge. So, nandun na sa level si Fiscal EJ. Kaya ito maganda kay Sento, balita ko. Kay Melo na rin ang galing to na etong si Sento, kabatas to. Pero maganda yung niya rito na gumit na siya. Hindi siya, kumbaga, masyadong naglining kay Kayo. Hindi rin siya naging kay Meloyap. So nasa gitna siya, although hindi nga sanay maging moderator si Sento, tsaka biglaan to. So medyo siya rito, nabigla siya dito. Pero yun nga, maganda naman yung pagiging niya, yung paggitna niya kasi nga sinasabi niya na napanood nga niya yung LS ni Fiscal EJ ng mga nila Meloyap na pas pinaniniwalaan niya yung sinabi ni Fiscal EJ kaysa doon sa sinasabi ni Attorney Libayan na hindi bawal magpasok ng minor sa motel. Yun kasi yung sinasabi ni Kayo nga dito, palutidit niya sinasabi, nakapagpasok nga ako ng minor de edad sa motel. So ibig sabihin, na-debunk niya. Sabi naman ni Meloyap, hindi porkit nakapagpasok ka ng minor de edad sa motel, mali na yung batas. Kung ba ibig sabihin, binayolate ng it's either ikaw o nung motel yung batas. Kasi kung halimbawa tulad yan, anak niya ipinasok niya sa motel. So wala siyang binayolate si Kayo. Kasi anak niya pinapayagan yun. Ang may pagkakamali, yung motel. Kasi hindi sila binay-repay kung magkamag-anak ba sila or kung minor ba yung kasama niya. Pero kung ang ipinasok ni Kayo ay hindi naman niya kamag-anak, let's say, napulot niya lang dyan sa tabi-tabi, minor, ipinasok niya ng motel, so dalawa na sila ang pwedeng kasuhan. Siya, na binabayolate niya yung batas na bawal magpasok ng minor de edad, pati na yung motel na nagpasok ng minor de edad. So dalawa sila. Kung may magreklamo, 'di ba? Yung nga sinasabi din to ni narinig ko to kay Rapi Tulfo din, na sinabi niya, kung walang magreklamo, walang kaso. So same thing dito, dahil nga wala nagreklamo, so hindi pwedeng kasuhan yung motel. Pero ang gusto nga mangyari rito ni Kayo, siya na yung tatayong complainant para maereklamo yung motel. So gusto niya, tulungan siya ni Meloyap na pumunta ng RTIA para ereklamo yung motel na yun. Kailangan ng enclosed space. Yes. Pero tinanong mo rin paano kapag nasa lobby. Yes. So, ang sabi ni Fiscal EJ, di ba, as long na mapatunayan nga na yung intention na nagpasok pa ng minor doon. Correct. So, in short, kailangan ng validation bago masabi na bawal or kakasuhan. So, ibabalidate yung, katulad nung sa sample ni Kayo kanina, pumasok, hindi tinanong, bakit hindi tinanong? Yun ang issue doon, bakit hindi tinanong? Pero kung sakaling tinanong, at napatunayan na hindi sila magkaano-ano, may kaso yun. Yun yung point mo, di ba, Melo? May kaso yun. Correct. Pwede kaso. Hindi pero kapag Bayan. Hindi kasi sinibayan ng Kasi dito sila naguguluhan. Kasi ang nangyayari kasi, pinapaintindi lang kasi ni Meloyap. Kumbaga ano yung pinaka topic. Ang topic, yung sinabi ni
ni Master Libayan, ni Attorney Libayan, na hindi bawal magpasok ng minor sa motel. Yun yung pinaka main topic dito. Yun yung gustong sabihin ni Melo Yap. Hindi lang basta na ang topic is bawal magpasok ng minor de edad sa motel. Kay Melo Yap, ang sabi ni Libayan, hindi pwede, hindi bawal. Yun ang yun yung pinaka pinupunto ni Melo Yap. Ang sabi ni Atty. Libayan, hindi daw bawal magpasok. So, yun yung parang nakakalimutan ni Sento tsaka ni Kayo. Kaya yun ni-remind dito ni Melo Yap na na-debunk ba? Kumbaga parang kahit na nakapagpasok ka ng minor de edad, hindi naman ibig sabihin nun, tumama na si Atty. Libayan kasi nga may batas na bawal. Diba? Kuha nyo ba? May batas. Although nakapagpasok kayo ng minor de edad, hindi ibig sabihin, mali yung batas. Yung batas is batas. Ang problema lang, yung implementation na sinasabi nga ni Sento rin dito, yung implementation, tsaka kung may magreklamo ba, yun ang problema doon. Dati dito tingnan nyo papakita ko yung kay Libayan. Kaya nga nagtataka ako ano yung sinabi niya na i-debug niya raw ako. Hindi naman niya ako nag-debug Sabi mo kasi bawal. Yes, bawal. Bawal pumatay. Bawal pumatay. May pumatay, kasalanan ko. Hindi yun yung point. Sabi ko nga sa'yo, hindi nga ginagawa yun doon. Bawal. Dapat na nangyayang dapat ako sisigayin mo down. Kaya nga, patunayan mo nga. Isa pang example dito. Bawal mag-drugs. Diba? May batas bawal mag-drugs. Pero may nagda-drugs. So hindi ibig sabihin may nagda-drugs, mali yung batas. 'Di ba? Yun yung pinupunto ni Melo Yap dito. Hindi porket may nagba-violate ng batas, mali yung batas. May batas. Ang problema lang hindi lang nahuhuli yung mga nagda-drugs. 'Di ba? Yun yung nagiging problema lang. Kaya nga sabi nga ni Sento, ang nagiging problema rin dito yung implementation. Kung na-implement lang na maayos yung batas, hindi na kumbaga may execute ng maayos. Mahuhuli yung dapat hulihin, hindi kumbaga hindi makakapasok. Balik tayo dun sa pagpas ng minor. Kung i-implement yung batas, hindi makakapasok yung minor de edad ng basta-basta kasi nga mahaharang dun pala, mahaharang ng mga staff ng motel. 'Di ba? Tuloy. Kailangan mo nga, idimanda mo nga, akin din mo kampunan, parami tulpo mo. Di ba? Gusto niya iparapi tulpo daw yung motel. So, andun yung intention ni Kayo na makarating ng rapid tulpo in action. Di ba? Tuloy natin uli. Pamura mo on air. Pakita mo nga sa amin. Sa akin pakialam ko doon. Question. Melo, pwede nating i-complain yung yun yung point. Na nagkaroon sila ng lack of Yes. action. Kaya nga, tulungan mo nga ako, ipatulpo natin. Di ba pumupunta ka mag-isa sa NBI para makikinig? So, yun. Yun yung pinakaano ni Kayo na ipatulpo nga daw yung yung motel na yun. Pero ito nabara nga rito ni Melo Yap. Naalala nyo na pumunta nga daw itong si Kayo sa NBI kasi nga meron siyang gustong ireklamong mga sabihin natin gumagamit yata identity. So, ang punto rito ni Melo Yap, bakit kailangan pumunta pa na rapid tulpo in action? Nakakapunta ka nga ng NBI. Tsaka isa pa, yun nga yung ayaw nyo kay rapid tulpo, di ba? Yung shortcut ka mo yung due process. Ang gusto nyo, wala na yung referral system. Kasi ganoon din mangyayari rito i-refer din naman ni rapid tulpo yan para ma-raid yung motel na yon. So, ang gusto rito mangyayari ni Melo Yap, bakit di ka dumekta sa NBI? Nakakarating ka nga doon. Medyo may medyo may ad hominem ng konti rito si Melo Yap, which is totoo naman na nakakarating ka nga ng NBI, bakit hindi ka dumiretso?
Bakit ba andito na ako sa'yo? May backup na ako dito. NBI para makitain, Sir! makiingi. Tapos kayo pare barangay yung hotel na yun. Nandun Send kami ng backup ni Piskal! Joke lang. Tingnan nyo guys, tingnan nyo kung hindi isalaula itong ano ito, paniniwalang ito. Tingnan nyo kasalaulaan itong paniniwalang ito eh. Pero bakit, Melo, bakit sinabi ni Fiscal EJ na magkaiba kayo ng tinitignan na ni Attorney Libayan? Doon sa LS na pala Yes. yun. Magkaiba Parang kami sinasabi yun, magkaiba kayo ng tinitignan na... kasi lumulusot si Libayan sa akin. Nagpapalusot si Libayan, kaya binasa niya yung ibang ng batas. Tsaka siyempre, may kanya-kanya interpretation. Kumbaga kasi sa batas, may kanya-kanya, may mga section. So, merong section para sa pagpasok ng minor de edad. Pag hindi mo kaano-ano, merong part din doon na, kung di ako nagkakamali, correct nyo rin ako, may part din doon na nagpasok ka ng minor na kamag-anak mo. So, siyempre may mga kanya-kanyang level yon. So, depende na yun kung paano i-interpret ng ng mga abogado. So, sa interpretation ni Atty. Libayan, halimbawa, ang nakita ni Atty. Libayan nasa section C. Pero ang nakita ni Melo Yap at ng ibang abogado is nasa section A. So, yun yung pagdidiskusyonan. Ngayon, ang magsasabi lang naman dyan kung sino yung tama is yung judge kapag sinampa yung kaso. So, doon magkakaroon ng hatol. Sino yung mas may sino mas may tamang punto. 'Di ba? Pero anyway, kahit naman kahit ano naman tingnan natin do sa batas na 'yon, kung titingnan mo yung pinaka-basic, ang pinaka-basic ng batas na 'yon is bawal talaga magpasok ng minor. Hindi lang kasi na-specified sa tingin ko lang, hindi lang masyado na-specified na bawal magpasok ng minor de edad kung hindi mo kamag-anak. Siguro yun yung pinakamalaking loophole lang doon. Kaya siguro naging discussion to kasi kung naging specific yung batas na yan, sa tingin ko hindi pagtatalunan to. So yun pwedeng ko lang naman yun. Pakinggan natin ito para magkaroon tayo ng idea. Putik, lagi naka-bookmark sa'yo yung mga yan, Melo. Tanggap ng reklamo na maraming minors na tinatira po. 36 na yun, mahirap mabuli yun. Because ginagasa pa. Ito mga batas natin. Kanya, Dapat kasi ang tinitignan dito ni Rafi Tulfo. Tinitignan ni Rafi Tulfo dito. Is it illegal? Diba? Kapag hindi illegal naman, hindi mo pwedeng ipagbawal. Like for example, kapag hindi raw illegal, hindi raw pwede pagbawal. Ang tanong ko, ano yung nasa RA 7610 na bawal magpasok ng minor de edad sa motel? Ngayon, kapag may nagpasok, tumama ba si Libayan? Hindi pa rin. So, anong argumento dito ni... Ang argumento dito, kung totoo yung sinasabi mo, we have a test subject na willing mag-complain, here I am, ako? Mag-aaral pumunta ka rin para magsumbong sa akin. Hindi! Gusto kong patunayan mo yung point mo na bawal yun. Yung point Pag gusto niyo patunayan na bawal daw yun. So, sa tingin mo, hindi ba bawal yun? model. So, hindi ba bawal yun? Sa intent nga kasi yung issue yung... Hindi mo ka mag-anak eh. Tanong ko sa'yo, pwede ba magpasok ng minor sa motel? Pwede nga kapag yung intent mo is hindi ganun yung prostitution ng mga na yun. Ano gagawin mo rin sa bata? Sa motel? Dito mo patulogin. At Ayun, medyo gumulo na kasi nga lumilihis na or sabihin natin hindi naman lumilihis. Kumbaga parang ang nagiging punto ngayon dito ni Kayo. Gigit na tayo rito para hindi naman masyado maging bias. Ang pinupunto naman dito ni Kayo kasi depende sa intention. So ayan, ibang naman kasi yun eh. Sa palagay ko ibang version na naman yun ng batas na bawal magpasok ng minor. So ibang ibang provision siguro 'yun. So ibang ibang interpretasyon na naman 'yun kasi tama naman kasi depende sa intention. Halimbawa, imposible naman na magpapasok ka ng minor de edad sa isang motel na hindi kayo magkaano-ano na walang intensyon. 'Di ba? Siyempre, malamang sa malamang may ibang intensyon. Unlike kasi kung kamag-anak mo yan, let's say sabi mong
anak mo. So yung intention, medyo hindi ganun katulad ng intention ng hindi kayo magkamag-anak. So nalalapit yun sa, yun nga, na merong pang-aabuso. So yun yung ano, yun yung kasi yung iniiwasan dun sa gusto nga mangyari ni Rapi Tulfo. Diba? Yung magkaroon ng pang-aabuso. Ngayon, dahil nga lumayo na yung ano rito, yung topic, kasi ang pinaka-topic nga, ulitin natin, pinaka-main topic dito, may tama ba na magpasok ka ng minor de edad sa motel? So, iba yung ano doon pa lang, hindi naman, kasi sabi nga ni Kayo, i-debunk niya. Hindi nga niya na-debunk dito si Melep. Gawa nga ng may batas na bawal magpasok. Ibang issue naman yung intention. Although kasama yun dun sa batas na yun, nakapaloob pa rin yung intention na yun. Pero ang pinaka-main topic dito kasi kung bawal ba. Yun lang naman yung pinakapunto rito ni Meli. Hindi naman porket nakapagpasok ka ng minor de edad sa isang motel, mali na yung batas. Or walang batas. May batas pa rin. Nagkataon lang na walang naging complainant. Kaya nga sabi ni Kayo rito, 'di ba? Willing siya maging complainant para ireklamo yung motel na 'yon. Yun nga lang tinablan ni Melio kasi nga sa tingin ko naramdaman niya, nabasa niya na may intention si Kayo na parang makipag-collab sa Rapi Tulfo in Action. Siyempre, for the sake ng views tsaka ng subscriber. So, alam din naman ni Melep na tatablay ni Rapi Tulfo. Kasi nga, ramdam na ni Rapi Tulfo yung mga ganyan na nagagamit yung programa niya ng mga vloggers. So, since ganun nga, gaya na sinabi ko sa inyo, yun nga yung hate nila kay Rapi Tulfo, yung pagsushortcut ng ng due process, yung sinasabi nga nila minumura daw, pinapahiya raw ni Rapi Tulfo. Yun yung ayaw nila. Pero ba't lalapit ka sa Rapi Tulfo in Action kung yun yung ayaw nyo? So, sabi nga ni Melep dito, nakakapunta ka nga ng NBA, ba't di ka dumiretso doon? Doon ka magreklamo. Hindi na kailangang pumunta ka pa ng Rapi Tulfo. So, since sinasabi nga ni Kayo rito na, siyempre, may backer nga naman, parang humihingi siya ng tulong dito kay Melep. So, hindi yun kinagat ni Melep. Tulog kayo, pareho doon. Tulog kayo. Hamang Pareho kami. Sabi pareho.